tayo po ay papunta sa synod ng ating diocese sa 2026. Next year na po yun. Sadya po inintay natin itong synod of synodality na matapos at lumabas ang document dahil pagtatagpuin natin ang dalawa. Ito ang sinasabi ng synod of synodality at ihimayin nga sa atin simula ngayon. Ano naman ang realities ng ating diocese? Ano ang pastoral direction at pastoral progress na nangyayari sa ating diocese? Kung ito'y ang synod of synodality ay communion, participation, mission, tayo ba ay talagang nakakatupad dito sa tatlong keywords na ito ng synod or synodality? Nakatatapos pa? Tayo ang makakapasabi niyan sa ating pagtitipon at sa darating pang mga buwan. And hopefully, we will journey together onwards dito sa ating direksyon na ito. Ano po? Kaya ito po ay napakahalagang pagtitipon natin sa mga pari at syempre kayong mga religious, consecrated persons at sa ating mga laiko. Ang unang-unang inaasahan ko dito sa paghahanda sa sinodo sa ating diocese ay magiging mas participative ang mga laiko at pari sa mga gawaing pan-dioceses at siguro ay magiging mas maliwanag ano ba yung mga roles, mga tungkulin na dapat na pagtuunan ng pansin at mula doon ay talagang magkatulungan ang mga pari at mga laiko. Kaya sabi ko kanina madugo yan kasi maraming masasagasaan Masasagasaan ang lifestyle ng mga pari, masasagasaan ang lifestyle ng laiko. So, dapat maging maliwanag siguro. Ako, yung pananaw ko ganito Ang pari at laiko ay parang dalawang paa natin na ang isang kaliwa, ang isa'y kanan. Hindi sila magkasabay humakbang. Pero sa kabila ng hindi magkasabay humakbang, iisang patunguhan. Iisang patunguhan. Ngayon ay dumadalo kami ng conference. Actually ay 3 conferences ito, 3 araw para sa preparation din ng Diocese of Imus para sa synod na gaganapin niya sa 2026. Tinatanong ako kung anong ina-expect ko daw dito sa synod na ito. Palagay ko may generic answer dyan Ang generic answer ay ano ang magiging adjustment ng diocese sa mga gampanin niya, sa apostolate niya, sa mga policies niya para sa mga darating pang taon. Pero yung adjustment na yun ay depende kung ano ang mailalahad at ano ang lilitaw ng mga sitwasyon ng diocese at pangangailangan ng diocese na tugunan. Kaya malaki din ang ine-expect ko dito na maging bukas ang bawat isa sa ano bang mga data, ano bang mga sitwasyon, at ano ba ang nakikita ng lalong-lalo na rin ng laiko at syempre ng mga kaparian sa kalalagayan ng diocese ngayon para makita ano ba ang magiging direksyon ng diocese sa darating na mga taon kapag ginanap na talaga ng diocese ang Diocesan Synod 2026. At sana ay maging bukas ang bawat isa, hindi lang yung gusto niyang sabihin, kundi bukas din sa paggabay ng banal na Espiritu o ng Espiritu Santo. At sana ay pagpalain tayo ng ating Panginoon sa ganitong mga gawain at pagsisikap sa diocese, ni Bishop Ray at ng team ng Synod 2026.